Hawak ni Carlo ang kanang kamay ni Rosalie at hinabol naman ni Lucif ang kaliwa. Dalawang napakagwapong lalaki naghihilahan sa kanya. Kung ibang makakakita, ay tiyak na mapapasana all. Ngunit sa balasik ng mukha ni Lucif, ayaw niya mapahamak si Carlo. Kilala niya ang asawa. "Lucif, gutom na ako. Kumain tayo." Ani Micaela sabay hila dito na't pinagpapasalamat niya. "Bakit hindi kayo sumama sa amin?" Kaso'y bumalik to. "Sure," sagot ni Carlo. Mayaman ang binata, ngunit hindi ito kayang patayan ang kapangyarihang hawak ni Lucif. Nasa table silang pang-apatan, habang nasa kabilang table si Kurt at ang dalawang bodyguards ni Lucif. Umiwas siya na makatabi ito ng upuan, ngunit talagang pumagitna ito sa kanila ni Micaela. Tila siya naging palaman ng dalawang lalaki. Kakaupo pa lang ay sumasakit ng ulo niya. Sabay ni inabot ng mga itong menu sa kanya. "Bahala na kayong umorder." Gusto niya magpunta ng CR, kaso baka magsuntukan ng dalawa. Dumating ang mga pagkaing pang 20 katao yata. "Rose, tikman mo itong steak. Ito ang bestseller nila." Ani Carlo at nilagyan ng plato niya. Kinuha to ni Lucif at kinain. "Masarap nga." Nilagyan naman ito ng vegetable salad ng kanyang plato. "Ako na, wala akong sakit. Kaya kong kumuha ng pagkain. Masarap ang pagkain kaya nagpapasalamat siya." At natahimik ang dalawa. Napapitlag siya ng maramdaman ng kamay ni Lucif na gumagapang sa kanyang hita. Sa ilalim ng mesa, nagtayuan ang mga balahibong pusa niya sa katawan. They had so many intimate moments na madalas ay siyang nagsisimula. Ang pagtatalik lamang ang tanging paraan para mapalapit siya dito, kaya ginagalingan niya ang performance. Lahat ginawa niya. Name it, kahit ang pumasok sa CR ng mga lalaki. Para makipag-quickie dito, naging alipin siya. Pero hindi naging sapat upang makuha niyang puso ng asawa. May kung anong umalon sa puso niya nang umabot ang kamay nito sa kanyang singit. Inabot niya ang orange juice saka tumayo siya upang makalayo. Sinalinan niya ng juice ang lahat ng baso. "Rosalie, congratulations sa pagkapanalo mo. Alam mo bang I have shoe collection na mga gawa mo?" Ani Micaela. "Salamat." Bumalik siya sa pagkakaupo. Ang kamay naman niyang hinawakan ni Lucif. Nagpaalam siyang magpupunta sa CR. Pumasok siya sa loob ng pambabaeng comfort room. Napasandal siya sa pinto. Hanggang kailan niya kakayanin ang presensya ng asawa. Paglabas niya, hinila siya ni Lucifer sa stockroom ng restaurant. "Anong kailangan mo?" Gigil niya sabi. Sisigaw sana siya ngunit ayaw niya masangkot sa iskandalo. She can handle him. "Did that bastard touch you? Nag-sex na ba kayo?" Napatitig na lamang siya sa nalilisik nitong mga mata. Ang bolang apoy sa mata nito'y pinantayan niya ng tila yelong tingin. "Tinatanong kita, hinalikan ka na ba ng gagong Carlo na yun? May nangyari na ba sa inyo?" Anitong tumamang mabangong hininga sa pamilyar sa kanya. "Hindi siya manyak na kagaya mo." Aniya. "Good. Walang ibang hawak sa'yo. You're mine." Nagpumiglas siya upang makawala sa mga kamay nitong nakayapos sa kanyang katawan. "Kiss me." Ang malamig niyang titig ay mas naging yelo pa. Inutusan na naman siya nito kagaya noon. Ngunit wala siyang balak sumunod. You don't kiss someone you don't love. It's disgusting, right? Paalala niya. "Sabi ko, halikan mo ko." "Pinapaalala ko lang ang 20 milyon na utang mo." "Ipapaalala ko din na ayaw mo kong halikan noon." "Bakit? Huwag mo sabihin na mahal mo na ako ngayon." Nakita niyang pagkalito sa mukha nito. Kaya sinamantala niya upang itulak ito ng malakas. Bago pa niya mahawakan ang doorknob, ay hinila siya nito. Napasubsob siya sa malapad nitong dibdib. Dinig niyang malakas sa tibok ng puso nito. Marahil ay dahil siya galit sa kanya. Paano kaya siya nito mapapatawad? Gusto niya ng tahimik na buhay. Mangyayari lamang yun kung tuluyan na siyang papakawalan ng dating asawa. Hawak nitong panganya at dumapo ang labi nito sa kanyang labi. Unang beses na hinalikan siya nito. Tila siya na kuryente. Mapanganib at alam niyang hindi siya dapat tumugon dahil baka mahulog siya sa patibong. Masuyo ang halik na bago sa kanya. She knew nothing about gentleness dahil kahit kailan hindi ito naging gentle sa kanya. Sa bawat pagsisiping nila ay may markang iniiwan to sa kanyang katawan na noong unay kinatutuwa pa niya hanggang sa maubos ng respeto niya sa sarili at para sa asawa. Ang bawat markay nagpapaalala sa kanya ng pait at pag-asang gusto niya nang kumawala. Tila siya estatwang hawak ni Lucif. Dumapong hawak nito sa kanyang noo, mata, ilong, pisngi, at labi. Pinigil niyang luhang nagbabadya.
Hindi niya ibibigay ang kasiyahang makita siya nitong umiiyak. That will make him happy. He's kissing her passionately. Tinatagan niyang loob na huwag magpatangay sa emosyon. Ibang laro naman ang inilatag ni Lucif. Nilaplap nitong kanyang labi. Pilit sinisik si Candila sa loob ng kanyang nakatikom na bibig. Naalarmang kanyang utak. Naikuyom niyang kamao dahil muntik na siyang mapayakap sa matipunong balikat nito. Saglit nitong inihiwalay ang labi sa kanya. Kiss me back, utos nito. Inilihis niyang ulo sa halip na sumunod at muli nitong kinuha ang kanyang panga. Muli siyang sinibasib ng halik, mapangahas at naghahanap ng katugon. Tila dudugo ang labi niya, lalo nang kagatin nitong pang-ibabang bahagi. Dumako ang labi nito sa kanyang tenga at ito naman ang pinunteriya. I want you back. Hindi mo ko matatakasan. Bulong nito sa tenga niya. Bahagyang kinagat. Muling bumalik ang labi nito sa kanyang bibig na bahagyang nakaawang. Pinasok nitong dila sa loob. Nalasahan niyang laway ng dating asawa. Minukbang nitong kanyang bibig. Humintot nang walang reaksyon mula sa kanya. Tapos ka na. Ani ang inalis ang kamay nitong nakahawak sa kanyang leeg. Playing hard to get, ha? Hanggang kailan ka magpapanggap na ayaw mo na sa akin? Hindi ako nagpapanggap. Wala na akong kahit na konting pagtingin sa'yo. Oh, come on. You're lying, Rose. You still love me. Marinang boses ni Lucif. I don't love you anymore. I was so obsessed to make you love me. I do all the crazy things. Alam mo yan? Pero napagod na ako. Naisip ko kahit na anong gawin ko, hindi ka naman magiging akin. Your heart belonged to someone else. Puot lang ang kaya mong ibigay sa akin. Ayoko na, Lucifer. Ayoko na ng gulo. Ayoko na ng lungkot. Ayoko nang masaktan. Ayoko na sa'yo. I hate you too. Gusto ko tang pabalikin dahil hindi pa ako tapos sa pagpapahirap ko sa'yo. You know me. Hindi ka makakawala hanggat hindi ka pa nagbabayad sa kasalanan mo. Kulang ang buong buhay mo, kapalit ng buhay ni Angela. Okay, sige. Tignan natin kung saan tayo dalawa makakarating. Hindi kita uurungan. Nakarating na ako sa impyerno dahil sa'yo. Hindi ako natatakot. Malaki ang hakbang na binuksan ni Rosalie ang pinto at mabilis na lumabas. Kumakabog ang kanyang dibdib. Halos nahulog ang puso niya sa kinalalagyan. Bumalik sila sa table na parang walang nangyari. Lucifer, tara na't baka makakaabalan tayo sa date nila. Ani Micaela. Ipapahatid kita kay Kurt. May kukuhanin kasi ako sa bahay ni Rose. Baka naiwan ko last night na matulog ako sa kwarto niya. Nanlaki ang mga mata niya sa walang pre ng bibig nito. Siyang nahiya kay Micaela. Anong pinagsasabi mo? Ani ang tinapakan ng paa nito. Uuwi ka na hindi ba? After na kumain? Tara na't ihahatid kita. Manunod pa kami ng sine. Sagot ni Carlo. Okay, sasama ako. Ani ang tumayo na rin. Ang siste, nanood sila ng sining apat. Bumulong siya kay Carlo. Pasensya ka na't may kasama tayong iba. Nilapit nitong mukha sa kanya dahil nag-umpisa ng palabas at maingay. No worries, naintindihan ko. Inayos nitong ilang hibla ng buhok na nasa mukha niya. Nadinig niyang pagtikim ng katabing si Lucif. Ngayon lang ito nanood ng sine. Hindi ito nag-aksaya ng oras. Dati, madalas niya itong yayain. English horror movie ang palabas. Maginaw sa loob ng sinihan. Napansin niya ni Carlo. Kaya naman binigyan nitong jacket na suot sa kanya. Napansin niyang nag-alis din ng jacket si Lucifer at nilagay naman sa harapan niya. Kaso ilang sandali pa lang ay naramdaman niya ng ipinatong nitong kamay sa kanyang kamay. Hinila niyang palad ngunit ayaw nitong pakawalan. Tila ba nakaglu na. Nabubwisit na talaga siya kay Lucif. Hindi pa ito nakontento at inihilig ang ulo sa balikat niya. Ininom pa nito ang milk tea at saka dinuldo sa labi niyang straw. Maarteng lalaking to. Never uminom na inuman niya na. Mukhang ibang strategy na ginagamit ito para mapabalik siya. At nangangamba siya. Mas kaya niyang pakibagayan ng kalupitan nito. Wala rin siyang nagawa nang ihatid siya nito sa bahay nila. Walang lingon na lumabas siya ng sasakyan. Kaso'y kasunod niya ito at huminga siya ng malalim. Salamat, makakaalis ka na. Hindi ikaw ang pinunta ko dito. Si Tatay Marlon at si Pablo. Nauna na itong pumasok sa loob ng bahay nila. Useless na makipagtalo kaya naman tumahimik na lang siya. Walang ama't kapatid sa bahay. Wala sila. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Ani ang halos itulak ito palabas ng pintuan. Ayaw niya mapag-isa kasamang asawa. Kaso'y naupo ito sa sofa at binuksan ng TV. Komportable ito sa pagkakaupo. Anong merienda? May tanong nito. Alam mo, pa-check up ka ulit. Hindi erectile dysfunction ang problema mo. Sakit sa utak. Ganyan bang tamang trato sa bisita? Hindi ka bisita. Bisita ka. Hindi ka welcome dito.
Ipagluto mo ng kahit na ano, dito ako magdi-dinner. Hindi ko kaya ang luto ng mga cook mo. Sa inyo ka na kumain. Umuwi ka na. Ani ang pumasok sa kwarto at naglock ng pintuan. Nagbihis siya ng pambahay. Sa halip na marelax sa gala ay na-stress siya. Maya-may kumakatok si Lucif. Rose, buksan mong pinto. May niiwan yata ako sa kwarto mo. Ngunit hindi niya pinapansin. Babasagin ko tong pinto ninyo. Naalarma siya na tila paa ang gamit nito sa pagkatok. Bakit ba kasi? Ani ang napilitang pagbuksan ng lalaki. Bigla itong pumasok sa loob. Kumabog ang dibdib niya nang ilak nitong pinto. Are you scared? Ani itong nakangisi. Napaupo siya sa kama. Tumaas ang isang kilay niya. Bakit ako matatakot sa'yo? Napakatapang mo na ngayon. Nagbago ka na. Ikaw din, nagbago ka na. Kung dati halos sipain mo ko palayo sa'yo, ngayon para kang lintang ayaw umalis. Unti-unti itong lumalapit sa kanya. Huwag kang lalapit. Sisigaw ako. At bakit hindi? Mag-asawa tayo. Namiss na kita. May girlfriend ka na. Micaela is a good woman. Bagay kayo. Hindi ka na bumabata. Dapat bumuo ka ng sarili mong pamilya. Baka magbagong buhay ka kapag nagkaroon ka na ng mga anak. Good idea. Sige, bigyan mo ko ng anak. Anitong hinilang binti niya. Napasigaw siya. Dinaganan siya nito. Hawak ang dalawang kamay niyang nilagay sa kanyang ulunan. You can't escape. Tigilan mo ng pagpapaligaw. No man can have you. Naintindihan mo? Kaya kong sirain ang buhay mo. Matagal nang sira ang buhay ko dahil sa'yo. Pinagsisisihan kong minahal kita noon. Sana hindi na lang kita nakilala. I love it kapag galit ka. Akmang halikan siya nito ngunit iniwas niya ang muka. Pinuntirya nitong kanyang leg at kinagat. Sa inis niya kinagat din niyang leg nito. Oh shit, I like it. Nanas nito. Napatigil siya tinulak to. Ngunit tila bakal ang baraso nito na nakayakap sa kanya. Nabasa niyang pagnanasa sa mga mata ng asawa. So wala kang dalaw? E di pwede na nating simulan ang treatment. Inangat nito ang katawan at nagalis ng damit pang itaas. Tumambad ang malapad nitong balikat at dibdib pati ng 6 na pandisyal. Idagdag pang namumutok nitong biceps. Napalunok siya. Rose, nasa kwarto ka ba? Tawag ni Tatay Marlon. Nagkatinginan sila Rosalie at Lucif. Tumayo siya't kagad na binuksan ng pinto. May hinahanap lang po si Lucif kaya siya nasa loob. Si Pablo na sa presinto, nabangga ng bisikleta niyang kotseng nakaparada. Nanghihingi ng perang may-ari. Po, tara puntahan natin at baka mabugbog si Pablo. Sumakay sila sa kotse ni Lucif. Nakita nila si Pablo, nakausap ang pulis at ang may-ari ng sasakyan. Kitang-kita nilang pagbatok nito sa kapatid. Hoy, huwag mo sasaktan ng kapatid ko. Magkanong danyos? Ani ang malakas ang loob kahit napaubos ng ipon niya. 100,000. Gago yung batang yan, nananahimik ang kotse ko. Tapos binangga. Kinuha niya cellphone at tinawagan si Carlo. Inagaw to ni Lucif. Bakit mo tinatawagan ng lalaking yun? Kailangan ko ng tulong. Tulong? Nandito ako. Kaya kitang tulungan. Gusto mo burahin ko pa sa mundo tong may-ari ng kotse? Hindi na, may utang pa akong 20 million sa'yo. Hindi pa siya tapos na magsalita, hinarap nitong lalaki. Akong bahala sa kotse mo. Give me your calling card. Ipapadala ko sa bahay mo yan. Ngayon din na parang walang nangyari. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Sino ka bang pakailamero ka? I need cash kung ayaw niya ipakalungkot tong kutong lupa na to. Pinitsarahan ni Lucif ang may-ari ng sasakyan. Siguraduhin mo lang na hindi magkukrus ang landas nating dalawa. Akin ang account number mo. Nakauwi na sila sa bahay. Nadagdagan ng utang niya kay Lucif. Tinatapos ni Rosalie ang new designs. Napayukyuk siya sa table sa pagod. Naramdaman niyang pag-angat ng katawan niya at paglapat sa mahabang sofa. Minulat niyang mata niya at nabungala ng mukha ni Lucif na nakatunghay sa kanya. Napabalikwas siya at napatingin sa oras. Tumayo siya para umuwi na. Pack your things. Susunduin ka ng driver mamaya. Ano? Bakit? Saan pupunta? You will live with me. Hindi na naman bago sa yung ganitong setup kaya hindi ko na kailangan ipaliwanag. Hindi kailangan tumira ko sa kondo mo. I'll do the job. Pupuntahan kita kapag kailangan. I'll help you with the treatment pero wag mo kong uling ikulong. At bakit? Dahil hindi ka makakaalis? Para makipag-date? Hindi lang ako makatagal na makasama ka. Alam mo ba kung anong tinitiis ko sa ilang oras na pagpasok sa kumpanya mo? Huwag mo nang dagdagan pa kung pipilitin mo kung tumira kasama ka. Malamig niyang sabi. Oh, you hated me that much. The feeling is mutual. Kaya nga, hindi ko maintindihan kung bakit gusto mo kong makita at makasama. Of course,
How can I torture you kung wala ka sa paningin ko? Humakbang siya palayo. See you tonight at 7. Habol nito. Ginamit niya ang keycard na bigay ni Kurt para makapasok sa kondo. Huminga na muna siya ng malalim. Kailangan niya nang makaisip ng paraan kung paano makakalayo pagkatapos ng kontrata. Hindi na siya hihingi ng tulong kay Lucif. Nadinig niya ang pag-click ng pinto. Pumasok siya sa loob at naabutang nakaupo sa sofa si Lucif. May hawak itong baso ng alak at naninigarilyo. Nilapag niya ang bag at mabilis na nag-alis ng damit. Wala siyang itinira. Nanatiling nakamasid sa kanyang asawa. Perfect, palatak nitong hinagod ng tingin ng kanyang katawan. Napansin niya nakatitigto sa kanyang tattoo na nakasulat ang pangalan nito. Lumapit siya at lumuhod sa harapan nito. Anong gusto mong ipagawa? Aniya, bakit ka nagmamadali? Cover yourself, lalamig ang pagkain in order ko. Anitong inagis sa kanya ang t-shirt. Hindi ako nagpunta rito para kumain. Gawin na natin ang matapos. Kasi parang wala itong narinig at nag-umpisang kumain. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod at nagbihis ng t-shirt nito. Umupo siya sa sofa at pinuksan ng TV. Hihintayin na lamang niya ito na matapos kumain. Matapos ang ilang suboy nagsalin ito ng alak sa baso. Angela saved my life when I was in a concert. Naalala mo ba nang magkaroon ng sunog sa malaking stadium sa Kabayanan? I was trapped. Wala sa mga kaibigan kong bumalik para tulungan ako. Si Angela ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako sa mundong ibabaw. Kaya nangako ako na alagaan at pakakasalan ko siya. Pero sinira mong lahat ng yun. Nandun din ako sa concert ng mangyaring sunog. May lalaki din akong tinulungan kaso hindi naman na-obsess sa akin. Wala nga kahit pasalamat. Nasunog ang buhok ko noon dahil sa pagtulong at nagising na lang ako sa ospital. Kunutang noon ito. Sinong lalaking tinulungan mo? Madilim at mausok sa loob, hindi ko namukaan. Pero alam ko nakaligtas siya kasi sinalubong kami ng mga bombero. Tapos nawalan na ako ng malay. Nagkaroon ng mahabang katahimikan, naiinip na siya. Hinila siya nito sa sofa at umupo siya sa kandungan nito. Hindi niya pinahalata na tila may dagang naguunahan sa kanyang dibdib. Matagal ng panahon ang lumipas. Parang nakalimutan niya na kung paano magpaligaya ng lalaki. At isa pa, hindi bukal sa loob niya ang gagawin. Diretso na lang siguro. Just do it para matapos ng gabing ito. Ani ang inihagis ang baso sa sahig. Malakas ang tagip ng dibdib ni Rosalie. Nawala na siya ng kontrol sa damdamin. Pakiramdam niya ay siya si Hulk. Nahandang mag-transform, huminga siya ng malalim. Sana'y kagaya na lang ito ng dati, mas madaling pakibagayan ng demonyong asawa niya kaysa sa ginagawa nitong pakitang taong kabutihan. Napupuno na ako sa kaartihan mo. Hawak ni Lucif ang leg niya. Inasahan niya na sasakalin siya nito at sasampalin. Nagtaka siya nang binitawan siya nito. Umalis ka na, bago pa kung anong magawa ko sa'yo. Anitong tinalikuran siya, tila siya tinulos na kandila. Kailangan niyang gampanan ng tungkulin. Pwede ba tayo mag-roleplay? Hindi ako si Rosalie, hindi ikaw si Lucif. We're strangers. Para lang na maging mas madali itong pinapagawa mo sa akin. Tumango si Lucif. Inabot nito ang palad. I'm Jungkook of BTS. Nakangiting sabi nito. Iyo, umikot ang mga mata niya. Bakit? Sabi mo roleplay. Hindi ba idol mo yun? Galit na galit ka ng tinapon kong concert ticket. Pagkakataon mo na makanig ang idol mo. Huwag mo nang ipaalala. Mutik na kitang diinan ng unang sa mukha sa ginawa mong pagtapon sa ticket. Patayin mong ilaw at baka sakaling maniwala ako sa'yo. Sumunod dito at pinalitan ng dim ang ilaw ang buong room. Unti-unti siyang lumapit. Iniisip niyang idol niyang nasa harap. Kasong hirap, pagkabwisit ang nangingibabaw para sa asawa. Lumuhod siya sa harapan ni Lucif. Ngunit tinayo siya at nilagyan nito ng blindfold ang mata. Halos tumigil sa pagtibok ang puso niya. Naramdaman niyang halik ni Lucif. Pilit niyang inaalis sa isip ni itong asawang nananakit sa kanya. Bago pa lumalim ang halik ay tinulak niya to. No kisses, kagaya ng gusto mo nun. Use me. Ilang sandali pa'y natapos ang kanilang pagniniig. Humigata sa kanyang tabi kaya naman bumangon siya upang umuwi. Kinuha niya mga damit at nagtungo sa banyo. Namumulang kanyang mukha. Naghilamos siya. Marahang sinampalan sarili. Dapat niyang ipaalala na ito'y trabaho lamang. Natutup niyang bibig nang maalalang hindi sila gumamit ng proteksyon. Baka mabuntis siya. Kailangan niyang uminom ng emergency contraceptive pill. Nagbibihis pa siya ay biglang pumasok si Lucif sa loob ng banyo. Hindi pa tayo tapos. Kinarga siya nito sa lababo. Ha? Teka lang. Sa ibang araw naman. Saka parang wala ka namang problema. Nagre-react naman. Bumalik ka sa doktor mo. You're my cure. Hanggat gusto ko mananatili ka.
Ang selfish mo talaga. Paano na lang ang future ko? May hangganan ng pinirmahan kong contract sa'yo, kaya kapag natapos ko ng obligasyon ko sa'yo, aalis na ako. Bakit ka pa aalis? Kaya ko ibigay ang lahat ng gusto mo. Wala akong ibang gusto kundi ang matahimik na buhay kasama ang pamilya ko. Kahit na siguro asin na lang ulamin namin basta malayo sa'yo, magiging masaya ako. Akin ka. Akin ang buhay mo. Anitong siniil siya ng halik. Tama na, uuwi na ako. Binitawan naman siya nito at mabilis siyang lumabas ng kondo. Naglakad siya sa labas ng matayog na building. Umuulan ng malakas. Walang taxi, punuan ng jeep at bus. Napating siya sa oras. Alanganing oras na pala. Sumilong siya sa pinakamalapit na waiting shed. Nagulat pa siya nang pumarada sa harap niya ang kotse ni Lucif. Baka sinabihan nitong driver na ihatid siya. Binuksan niyang kotse at laking gulat na si Lucif mismo ang driver. Tila siya na malikmat at gusto na niyang ibabang muli ang isang paa na nasa loob na ng sasakyan. Ihahatid na kita. Anitong hindi makatingin sa kanya. Malala ang traffic, 1 oras na silang stuck sa loob. Ngunit parang 1 araw nang lumipas. Wala silang kibuan, walang gustong magsalita. Nilingon niyang lalaking minahal ng lubusan noon. Handsome as ever. Madaming tangkang manligaw sa kanya. Ngunit dahil sa trauma ay wala na siyang balak na pumasok sa relasyon ulit. Mukhang matatagalan pa bago umusad ang traffic. Ibaba mo na lang ako sa gilid. Nagkatinginan sila. May lungkot siyang nakita sa mga mata nito. Ngunit saglit lang. Parang guni-guni niya lang niya. Nakarating din sila sa bahay niya. Nagmamadali siyang bumaba. Sumunod naman ito sa kanya at nagmano pa kay Tatay Marlon. Tay, ipapaalam ko lang po sana na sasama na po ulit sa akin si Rose. Magsasama na po kami ulit sa isang bahay. Nalaki ang mata niya. Tay, hindi pa po ngayon na sinasabi ni Lucif. Sa ibang pagkakataon pa po. Hindi po ko aalis dito. Kabadong sabi niya. Sira ulit talagang asawa. Maupo muna kayong dalawa, anang ama. Magkakaharap silang 3 sa sala. Lucif, maraming salamat sa pagtanggap mo ulit kay Rose. Alam kong naging mabuting asawa ka sa kanya. Nagtapat siya sa akin na siyang may problema kaya kayo nagkahiwalay. Hindi kanya mabigyan ng anak at naging napakaselosa niya at palagi kayong nag-aaway. Napapikit siya sa sinabi ng ama. Nagsinungaling siya dito. Hindi niya sinabing totoo dahil ayaw niyang mag-alalang ama. Gumawa siya ng kwentong mabuting asawa ito kahit na nasusuka siya sa mga sinasabi noon. Pero hindi niya alam na makakarating kay Lucif ang pagtatakip niya. Nagtamang kanilang paningin. Kung gusto niyong magsimula ulit ay mas mainam. Kasal pa din naman kayo. Sana maging maayos ang pagsasama ninyo. Pwede kayong kumonsulta sa doktor para magkaanak. Don't worry, Tay. Sisiguraduhin ko na magkakaroon kayo ng maraming apo. Nasamid siya. Speaking of apo, hindi pa siya nakakabili ng emergency contraceptive pills. Bukas na bukas din ay iinom siya. Tama ng salohin niyang pagdurusa. Isa pa hindi siya gusto ni Lucif na maging ina ng anak nito. Noon hindi niya iniinom ang contraceptive pills dahil gusto niyang mabuntis para magkaanak dito. Kasi nakatanggap siya ng mag-asawang sampal ng malaman nito. Sa huli iniisip niya na hindi niya na dapat gamitin ang bata para lamang kumapit ng mabuti kay Lucif. Tutulungan ko po siya na mag-ayos ng gamit. Hindi, Tay. Next month. Hindi niya natapos ang sasabihin ng hilahin siya nito papasok sa kwarto niya. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo, ha? Ayoko makasama ka sa isang bahay. Sa mansyon tayo titira. Lalo't sa mansyon ninyo. Alam mong ayaw sa akin ng pamilya mo. Magiging magulo lang. Exactly. May inisin tayo sa mansyon. Dumating ang stepbrother ko at ang girlfriend niya na naging ex-girlfriend ko. Umikot ang mga mata niya. Naalala niya si Elvis, ang stepbrother nitong gwapo din na nagkagusto sa kanya. Mabait ito at kaaway ni Lucif. Baka pwede niya itong hingan ng tulong.